Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Good morning. Morning. Si Friedrich Wilhelm Nietzsche ay isang manunulat. Siya ay isang pilosopong Aleman o German philosopher. At hindi siya naniniwala sa Diyos. Siya ay isang atheist. At meron siyang isinulat na libro, aklat, na hinamon niya ang pundasyon, paniniwala, pananampalataya ng Kristyanismo at ang ating moralidad. Isa sa mga sikat o kilala, tanyag, na sinabi niya na naging title ng libro niya ay God is Dead o Patay ang Diyos. O minsan ito ay kilala sa The Death of God, kamatayan ng Diyos. Pero hindi niya sinasabi na literal na patay ang Diyos. Hindi nga siya naniniwala sa Diyos eh. Pero sinabi niya na sinabi niya ang mga mangyayari sa atin kung tunay na mamamatay ang Diyos. Sinabi niya, God is dead at God remains dead. Nananatiling patay ang Diyos. Ito yung excerpt sa sinabi niya doon sa libro. Hindi ko pa po nababasa yung buong libro, bahagi pa lang. Pero sinabi niya, must we ourselves not because God, must we ourselves not become God simply to appear worthy of it? Ano ba itsura ng Diyos? Ano ba ang anyo ng Diyos? Dapat ba tayong maging Diyos? O namamatay ba talaga ang Diyos? Sa unang pagbasa, makita natin si Balak, hari ng Aram, na pinuntahan niya si Balaam, propeta si Balak, hari ng Moab. Si Balaam, propeta ng Aram. Na pinuntahan niya si Balaam upang sumpain ang Israel. Dahil nakikipaglaban siya sa Israel at nakita niya napakalaki ng Israel, napakarami nila, hindi nila kaya. Kaya sabi niya, gumawa ako ng 7 altar. Maghahain tayo ng mga alay na hayop. At sabihin mo kay Yahweh, sumpain ng Israel para manalo ko. Pero sa halip na sumpain, hindi niya sinumpa. Ano sinabi niya? Sabi niya, hindi ko maaaring hindi isabihin kung ano ang pinapasabi ni Yahweh. So sa halip na sumpain, pinagpala niya ang Israel. Sa halip na itakwil, binasbasan niya ang Israel. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni Pablo na meron tayong pinagsisilbihan na Panginoon, Master. Ang ating isip, dahil sinusunod natin ang kautusan, o ang ating laman, kung sinusunod natin ang kasalanan. Pero sino nga ba ang nangangailangan sa Diyos? Ano nga ba mangyayari sa atin kung mamamatay ang Diyos? Sa katotohanan, alam naman natin yung salvation story, na namatay ang Diyos, niyakap niya ang ating kahirapan. Pag sinabi kong kahirapan, hindi dahil wala tayong pera o yaman, kailangan natin ng Diyos. Ang ating, sa malalim na Tagalog, kadustayan. Dahil hindi natin kayang mabuhay na wala ang Diyos. Niyakap niya ang ating kahirapan upang tayo ay maging mayaman sa pagpapala ng Diyos. Upang tayo ay maligtas. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Kaya nga sa tugunang awit natin, ilang beses sinabi, revive me, O Lord. Iligtas mo ako, Panginoon, sa kamatayan, ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kabutihang loob,
ayon sa iyong kagustuhan. Ang alam ko, pag nire-revive ka, pwedeng tumigil ang tibok ng puso mo. O nasa bingit ka ng kamatayan. Yun ang ibig sabihin ng revive. At pinapatay natin ng Diyos kung pinapatay natin ang ating pananampalataya. Pinapatay natin ang ating pananampalataya kung hindi natin nakikita ang tunay na kahulugan ng ating buhay. So, halimbawa, madalas kong sabihin to sa mga kabataan, na ginagawa natin ang mga bagay, pero hindi natin alam kung bakit natin ginagawa. Okay lang naman yun, Father eh. Wala lang eh, di ba? Anong ginagawa mo? Wala lang. Bakit mo ginagawa? Wala lang. Siguro nakuha natin yan sa mga tatay na pag tinanong ng nanay ni Mrs., saan ka pupunta? Diyan lang. Sino kasama mo? Kami lang. Anong oras ka uwi? Mamaya. Kakain ka ba mamayang gabi? Tingnan natin. Di ba? Marahil nakuha yun ng mga kabataan sa ating mga matatanda. Pero, hindi natin nakikita, tayong mga kabataan, kung anong kahalagahan o ang kahulugan ng buhay. Halimbawa, sa pag-aaral. Bakit ba tayo nag-aaral? Pag hindi nakita ng isang bata kung gaano kahalaga ang pag-aaral, na okay lang na pumasa, pwede siyang mangopya, mandaya, okay lang na passing grade. Pero kung makikita niya na ang pag-aaral ay karugtong ng kanyang magandang kinabukasan, mag-aaral yan. Sisiguraduhin niya na kahit na pag umabsent siya, gagawin niya yung ibang assignment, hahabol siya sa lesson, kahit siguro bumabagyo, papasok siya. Naalala ko noon, baha na, may pasok pa rin eh. Ngayon, umulan lang ng konti, walang pasok. Ano sabi ng Pag-asa? Noon, naalala ko, elementary ako, baha hanggang hita, may pasok. Kaya lang naman gusto natin ng pasok, may baon. Pag walang pasok, walang baon. Makita natin yung kahulugan at kahalagahan kahit sa pagkain. Binigyan ko ng babala yung mga kabataan ng linggo. Sabi ko, tigilan nyo na yung pagkain ng, paborito kasi nilang pagkain, hotdog, processed food. Pero tayong mga magulang, minsan hinahayaan lang natin. Anak, anong gusto mong kainin? Anak, kumain ka na. Pag ayaw kong kumain, hindi ko gusto yung ulam. O sige, magprito ka ng hotdog. Paborito mo. Pero hindi natin sinabi na kung itong kakainin natin araw-araw o processed food araw-araw, masisira ang katawan natin. Hindi man lang natin nasabi, anak, alam mo, pag kinain mo yan araw-araw, magkakasakit ka pagdating ng panahon. Hindi. Hindi rin natin ipinaliwanag na, anak, kumain ka ng gulay. Hindi, ayoko po. Pag ayaw, so sige. Hindi natin pinaliwanag na, anak, mabuti ang gulay sa iyong katawan. Kumain ka. Kahit na hindi masarap, pero mabuti yan sa katawan mo. Kaya lang nga, ayaw kainin ng mga, kahit naman tayong matatanda, minsan ayaw natin kumain ng gulay eh. Kasi hindi naman talaga masarap. Di ba? Yung okra, hindi okra. Yung ampalaya, mapait. Pero kung lasang ice cream yan, kakainin mo yan. Papapakin mo pa, di ba? Yung okra, ay ampalaya. At parang ganito rin. Bakit tayo nananalangin? Kasi ang pinapakita sa atin, lahat tayo merong ritual sa buhay natin. May ginagawa tayong ritual na inaalay natin sa Diyos. Pero hindi lahat ng ritual nagbibigay buhay at tayo ay binubuhay. Katulad ng ginawa ni
Balaam ni Balak, nagpatayo ng 7 altar para mag-alay sa Diyos. Para sa atin, bakit tayo nananalangin? Anong dahilan? Minsan sinasabi natin sa bata, anak, manalangin ka. Pero hindi naman natin sinasabi bakit tayo nananalangin. Bakit nga ba tayo nananalangin? Tama, humihingi tayo, may hinihingi tayo sa Diyos. Tayo ay sumasamo. Tinuruan tayo ng mga nanay natin at lola natin, basta pag meron kang hilingin sa Diyos, manalangin ka. Pero hindi ito ang buong katotohanan. Nananalangin tayo upang marinig natin ang tinig ng Diyos. Marinig natin ang kanyang tinig, ang kanyang kalooban, at gawin ang kanyang kalooban. Hindi sapat na tayo ay humihingi sa ating panalangin. Kailangan marinig natin yung tinig niya. At ang panalangin, dahil gusto nating marinig ang tinig niya, ang kalooban niya, ito ay disiplina. Hindi ito one time, big time, showtime. Na kung gusto mo lang manalangin, pwede kang manalangin. Ano ang disiplina? Ang disiplina, hindi parusa, hindi pahirap. Ang disiplina ay pagtutuon, itinutuon natin ang ating pansin, ang ating atensyon upang ayusin ang ating pagkakamali at upang magkaroon tayo ng, ang sinulat ko rito, ng buhay na kakaiba, exceptional, excellence. Yun yung disiplina na patuloy kang mananalangin. Katulad nung babae sa gospel nung linggo na 12 taong dinudugo. Pero patuloy siyang naniniwala. Naniniwala sa Diyos, nananalangin, nananampalataya. Na kahit minsan, masakit yung katawan mo, pupunta ka sa simbahan, pupunta ka sa trabaho mo. Na minsan hindi maganda yung pakiramdam mo, mabigat yung pakiramdam mo. Gagawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Minsan pagbangon mo, pagharap mo sa salamin, nakikita mo yung sarili mo na maraming problema. Tapos dumarating na naman yung mga problema sa buhay mo. Pero pag tayo na pagtagumpayan natin sa pamamagitan ng disiplina, gagawin natin kung ano yung dapat natin gawin. Di ba? Gano'n naman yung mga nag-gym eh. Hindi ko alam kung merong nag-gym sa atin. Ako nag-gym dati. Yan ang gym ko. Pero makikita natin, di ba, na exercise, nagbubuhat ng weights. Pag pumasok ka sa gym, makikita mo yung mga lalaki ng katawan, nagbubuhat ng mga barbell. Kadalasan may tugtog pa yun eh. Di ba? Den, 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 den. Eh, ikaw naman, ganado ka. Titingin ka sa kaliwa mo, wow, ang laki ng katawan nito. Titingin ka sa kanan, wow. Ikaw naman tuloy, den, 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 den. Pag uwi mo, ang sakit ng katawan mo. Paika-ika kang ganun. Hindi ka makaupo, gusto mo, hindi ka makahiga, lahat ng kasukasuan mo masakit. Pero kinabukasan, sabi kasi ng gym instructor mo, pag masakit ang katawan mo, ituloy mo lang. Yun yung disiplina, katulad sa atin. Na kahit na masakit, kahit na hindi natin nakikita ang bunga o resulta ng ating panalangin, patuloy tayong mananalangin at mananampalataya. Hindi naman pag nag-gym tayo pagkatapos ng isang araw, wow, di ba? Ang laki ng muscle ko ah. Nag-gym ako ng isang araw, lumaki agad. Hindi eh. Kahit nga pag nag-diet tayo ng isang araw eh, pag nagtimbang ka, wow, nabawasan ako ng 10 kilos? Hindi. Imposible yun.
Baka nga magtaka ka eh. Nag-diet ako, nadagdagan pa. Pero nawa, makita natin yung kahalagahan. Yung value, essence. Nung nakaraang linggo, meron tayong pinagdiwang, lalo na yung isang bayan. Iyon yung pista ni San Juan Bautista. Medyo nag-viral yung mga tao doon nang babasa. Alam naman natin yung tradisyon nun, na pag dumaan ka sa bayan ng San Juan, babasain ka. At merong isang tao doon na nag-viral na binabasa niya yung ibang, lalo na yung mga rider. Yung rider yung nagdi-deliver. Okay, may mga papasok sa opisina na nakikiusap na, wag mo na akong basain, hindi ako handa, wala akong kapote. So, binasa niya pa rin. Buti sana kung wiwisikan mo lang o kaya yung pang-spray ng buhok. Ang problema, isang balding tubig, ibubuhos sa'yo, iwa-water gun ka sa mukha. So, merong mga pagkakataon na nabasa yung cellphone, nabasa yung laptop, hindi ka nakapasok sa opisina dahil may meeting kayo, nabasa yung damit mo. At nung in-interview siya, sabi niya, hindi ko naman kasalanan to. Tradisyon to ng bayan namin na magbasaan. Kung hindi nyo nalaman yung balita, kasalanan nyo. Basta ako, mababasa ako, problema nyo yan. So yun yung sinasabi ko na hindi natin nakita, ano ba ang kahalagahan nung pista ng San Juan Bautista? Tama nga naman na si San Juan Bautista ang nagbinyag kay Jesus at kailangan mo ng tubig pag nagbinyag ka. Pero, para sa akin, para sa pagdiriwang ng San Juan Bautista, ang basain mo yung sarili mo. Hindi ka nang dapat magbasa ng iba. Kasi pinapaalala mo sa sarili mo na ikaw ay bininyagan ng Panginoon. Ikaw ay bininyagan at nilukuban ng Espiritu Santo. Kasi minsan nagbabasa lang sila pang-asar eh. Hindi naman talaga para gunitain. Minsan palusot na lang natin yun dahil sa sarili nating kaligayahan. Yun yung tinuturo sa atin ang unang pagbasa. Na para sa sarili natin, gagawin natin. Pero hindi dahil nakikita natin yung halaga o kahulugan. Muli sa ating pagninilay sa araw na to, nawa makita natin kung ano ang kahulugan ng ating mga ginagawa upang makita ang kahalagahan. Ano ba ang kahalagahan ng ginagawa ko sa buhay ko? At pangalawa, hindi natin kayang diktahan ang Panginoon. Kahit na magtayo tayo ng ilang altar na katulad ni Balak, na tanging ang Diyos ang kailangan natin upang tayo ay mabuhay. Nawa manatiling buhay sa atin sinasabi ng tugunang awit, iligtas mo ako, Panginoon. Revive me, O Lord. Dahil ako ay nasadlak sa pagkakamali, sa pagkukulang, sa kamatayan. Ikaw ang tanging bubuhay sa akin, O Panginoon. Amen.